sabay-sabay natin bigkasin. Okay? Pamumuhay ko sa Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo lamang matatagpuan. We will be talking about in tough times, anong gagawin mo? Isolate yourself? No. Just cling to Jesus. Okay? Ito yung dapat natin gawin. Hindi natin alam kung ano pang pwedeng mangyari sa 2024. Hindi natin alam kung ano pang pwedeng mangyari sa nalalabing mga araw bago matapos ang 2023. Am I right? Hindi mo alam. Nakita mo ba yung ginagawa ng China sa atin? Tama? Binubuli tayo? Am I right? Binubomba ng tubig. You don't know what will happen. Okay? So anong gagawin mo? Kumapit sa Panginoon. 2 Corinthians 1:12 on your King James Bible. Anong sabi ng Word of God? For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have our conversation in the Word more abundantly to you what? Tignan mo ha? Ang kasiyahan natin ay hindi dahil sa magaling tayo, matalino tayo, kundi sa biyaya ng Diyos. What does it mean? Mahaharap ni Beth ang 2024 sa biyaya ng Diyos. Lahat ng pinagdadaanan ni Sister Evasco, maharap niya sa biyaya ng Diyos. Lahat ng pwede nating harapin, makukuha natin yan, hindi sa fleshly wisdom, but the grace of God. Father, we thank you. Salamat, pagpalain mo kami at pangunahan, bigyan mo kami ng tagumpay. Tulungan mo kami at turuan. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. And tonight we have Ma'am Roma Langbayan. Ma'am, ayun po siya. Siya po ay isa sa mga pastor's widow. Okay? Andyan si Ma'am Roslyn. Okay? Jocelyn pala, Jocelyn tuloy. Okay? Andito rin si Pastor Ron Langbayan at saka yung kanyang may bahay. Okay? Si Ruth. Okay? At saka nandito rin si Kobe at saka si Bron. Bron. I want you to see Bron. There's Bron. Oh. Dalawa kayong Bron. Okay? Mamaya darating na rin si Kobe. Okay? Kasi wala silang hilig sa basketball. Hindi sila mahilig sa basketball, kanya ang mga anak nila, hindi nila ipinangalan sa mga basketball players. No. Okay? Kanya nga nung makita ko, na yung mga anak ni, ayan na si Kobe, ayan, oh, pumapasok na. Oh. Ayun, oh, yun, hinahatak ng tatay niya. Okay? Oh. Parang pareho ah. Yun, oh. Oh, mamaya, pakikilala kita kaubi kay Kobe. Ha? Mamaya, Bron, makikita mo si Bron. Okay? No, I'm not talking to you, little Bron. I'm talking to the bigger Bron. Okay? So, welcome sa ating second to the last Wednesday prayer meeting. Okay? Now, I would like to say, when life feels overwhelming, when life feels chaotic, ano ang pwede mong hawakan? Saan ka pwedeng pumunta? Tama? Lalo na kung halimbawa, may problema ka sa finances, may problema ka sa relationship, may problema ka sa kalusugan, may problema ka sa ibang mga bagay. Saan ka kakapit? Okay? Pag tinignan mo, nagbago finances mo, nagbago yung mga tao. Di ba? Makikita mo, the people are becoming more rude than nice. Tama? Dati binabati ka, ngayon hindi na. Bakit? Kasi baka manghingi ka ng mamamas ko po. Am I right? But there's one thing that will never change. Okay? There's one thing that will never change. And it is always trustworthy. Kung lahat magbabago, kung lahat may kabigatan, kung lahat may pasakit, may isang bagay na hindi nagbabago. You know what is that? God's unchanging character. Pwede mo siyang lapitan ulit sa paraan na kung paano kang lumapit nung bago ka makakilala sa Panginoon. Remember, I always ask you, what is the first prayer na ginawa mo nung ikaw ay sinagot ng Diyos? Tama? The first prayer na ginawa mo nung sinabi mong, Panginoon, ako'y makasalanan, ako'y mapapahamak sa impyerno, hindi ko kayang dalhin ng sarili ko, ako'y walang kapasidad na mapapunta sa langit, pero ako'y nakikiusap sa iyo, ako'y patawarin mo, linisin mo ako, tinatanggap sa aking puso. I ask you, are you saved? Are you heaven-bound? Kung paanong tinanggap ka ni Kristo nung hindi ka paligtas, nung mag-pray ka, the same way that God
will accept you in the same way. Why? Because His character never changed. I would like to ask you, during the good times of your life, when you were on the top of the mountain, you have answered prayer, you have a lot of things that is going on, okay? What have you learned about the God? What have you learned about His love for you? Hindi ba sabi mo, wow, answered prayer, ang bait ng Diyos. Wow, meron akong sagot sa Panginoon. Panginoon, salamat po. You always say, Lord, ang bait-bait mo. I ask you now, yung mga naranasan mo nung ikaw ay na may answered prayer at ikaw ay nasa taas at meron kang magandang patukitungo ng Diyos iyo, I ask you, how will those things na natutunan mo when you have a good times will help you to get through in your difficult seasons of your life? Okay? Paano mo gagamitin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyo in the good times ngayong may pinagdadaanan ka? Can I just tell this to you? During my darkest moment, I was telling myself what I was telling other people pag may problema sila. Okay? Pinapayo ko sa sarili ko, yung pinapayo ko sa ibang tao, pag meron silang pinagdadaanan. Kaya sinasabi ko, Joey, ito yung sinabi mo, di ba? Pinapaalala ko sa akin. Bakit? Kasi madaling magpayo pag iba mayroong pinagdadaanan. Pag ikaw na may pinagdadaanan, anong sasabihin mo sa sarili mo? Am I right? How will you face it? Okay? When you start to doubt God's faithfulness, what promises from His Word can encourage you? Ano pang pwedeng mag-encourage sa iyo pag pinagdududahan mo na ang katapatan ng Diyos, pag pinagdududahan mo na yung kabaitan ng Diyos, pag pinagdududahan mo na yung kapangyarihan ng Diyos, ano pang pwedeng mag-encourage sa iyo? Okay? What will happen to you? Tama? Now, I would like to be honest with you. I cannot promise you a good 2024. Now, I don't know what will happen in 2024. Hindi ko alam kung ano mangyari bukas. Am I right? Hindi ko alam kung ano mangyari next week. Okay? But one thing is sure. No matter what is happening in and around you, God's grace is still in full force. Pwede pa rin tayong lumapit. Ang kailangan natin, humility. Ang kailangan natin, unity. Are you following me? Tignan mo, ha? Madalas kong sabihin sa inyo, sabi ng Psalm 133, verse number 1. Okay? Ano sabi ng Psalm 133, verse number 1? Ito yung sinasabi ng Word of God, ha? Psalm 133, verse number 1, how good and how pleasant it is. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Tingnan mo, ha? Napakasarap na makita na ang magkakapatiran, hindi lang sa eklesiya, sa family. I ask you, how are you living in your family? Are you living harmoniously? Or are you living ignoring each other? Okay? Ano sabi ng verse 1? Napakagandang tignan. How beautiful and how pleasant for brethren to dwell together in unity. This is applicable in the ecclesia, this is applicable in the church, this is applicable in the ministry, this is applicable in the family. Bakit? Sabi ng verse number 2, tignan mo, ha, kung paanong ang precious ointment na bumubuo sa ulo, bumababa hanggang sa beard. At bumababa doon sa skirt ng garment kasi mula sa taas baba. Ano sabi ng verse number 3? Kung paano rin, okay? Sabi ng verse number 3, ang dew ng Hermon mula sa taas ay bumababa papunta sa Mount Zion. Ano sabi? For there, what? Come on, help me. Read it. For there, the Lord, what? Commanded the blessing. Paano utusan ng Diyos na pumunta ang blessing sa Panyo family, sa Basong, sa Dominguez family, sa Rivero family, sa Orbida family, kung hindi nagkakaisa? Okay? Halimbawa, may isa sa family na hindi faithful. May isa sa family na hindi nagpe-pray, hindi namumuhay ng tama. Then why would God bless the family? Di wawaldasin lang yan, correct? Oh. Pag may nakitang blessing, pangiinom ko to. Okay? Pambibisyo ko to. Okay? Kailangan nagkakaisa, hindi nag-iisa. Are you following me? Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse number 10? Tingnan mo, ha? 1 Corinthians chapter 1 number 10, okay? Sa simbahan ganun din. Kaya kailangan magkaroon tayo ng pagkakaisa. Now I beseech you, brethren, by the name of the Lord, that you speak the same thing. What does it mean? Pag sinabi ni pastor ito, yun din nasasabihin natin, that there be no division among you. Am I right? Ano pa?
That you be perfectly joined together in the same mind, in the same judgment. Bakit? Para utusan ng Diyos ang blessing. Are you following me? At hindi tayo pwedeng pagtiwalaan. Anong sabi ng 1 Peter chapter 5 verse number 5? Anong tingin mo? Tingin mo sabi ng Word of God, kasi ito yung magiging baon natin sa 2024. Anong sabi? Kayo mga kabataan, kayo magpasakop sa pastor, sa elder, sa presbyteros, at kayo magpasakop sa isa't isa. What does it mean? Okay? May pastor sa eklesiya, tapos sa ministry, meron tayong magkakapatiran. Ano sabi? Magpasakop at balutin natin at suot natin ang sarili natin ng humility. Bakit? Wala tayong humility, let's be honest. We need to be clothed with humility. Pag hindi ka humble, ano sabi mo sa usher? Ba't mo ako paupuin dito? I can sit wherever I want. Bakit mo paupuin dyan? Am I right? Oh, pagka ganun ang linyahan mo, wala kang humility. Ano sabi ng Diyos? God resists that the proud, but He giveth more grace to the humble. Listen, pag mayabang ako, pag mayabang ka, hindi problema ng tao yan. Problema ng Diyos yan. You know what God will do? He will resist you. Halimbawa, ayaw mo magpa-coach, ayaw mo magpaturo, ayaw mo magpatama, may mali ka na, mayabang ka pa. God said, ako kalaban mo. I will resist you. Okay? Ano sabi ng verse number 6? Okay? Tino mo sabi ng Panginoon, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God. What is the mighty hand of God? Your pastor. What is the mighty hand of God? Your supervisor. What is the mighty hand of God? Your principal. What is the mighty hand of God? The preacher in your district. What is the mighty hand of God? Yung leader mo sa achievers. What is the mighty hand of God? Yung usher. What is the mighty hand of God? Yung Sunday school teacher. We need to be under the mighty hand of God. Why? That He may exalt you in due time. Itataas ka niya. Ba't kanya itataas kung magyayabang ka? Okay? Ba't kanya itataas kung nakikipag-away ka? Ba't niya utusan yung blessing na dumating sa'yo? Hindi ka naman nagpapa-under sa kalooban ng Diyos. Okay? Listen, we're gonna have a tough time. We will have difficult time. We will have time that you will be stressed. You will be in chaotic situation. Are you agree? Mayroong tumawag sa akin Saturday. Ninong, pwede ba tulungan mo ako? I don't know the person. Sabi ko, sino to? Yung pala isang manggagawa ng Panginoon. Nagkasakit ang kanyang anak. Listen to this, ha? Nagkasakit. Sa kanyang tinatawag na pagkataranta, wala siyang mahinga ng tulong, kumuha siya sa lending institution, sa online. Umabot ng 500,000 yung kanilang bill sa ospital. Hindi bumili ng ospital, ha? Ngayon, hinahabol siya ng online lending. Sabi ko, anong gagawin ko rito? Okay? Sabi ni Pastor Paro, tulungan natin to. Sige po, pero ang pwede ko lang maibigay ito. Okay? So I send money. Okay? Sabi niya, nung salamat po. Sabi ko, pwede ko sabihin, ngayon ninong mo ko. Ngayon ano mo ko, kilala mo ko. Okay? Pero hindi ako nagtamot. Bakit? Kasi meron siyang pinagdadaanan. Okay? Sabi ni Pastor, paano to? Sabi ko, tayo, ito na lang ako. Naririnig nung driver ko nung Sabado, narinig ni Ellen yung usapan namin. You see? Kasi, sabi ko, ito gagawin natin, ito lang. Hindi kita mailalapit kung kanino kasi hindi ako. I cannot ask for them. Pero meron ko inusap tayo, sabi ko, can you help this? Sa inyo galing to, ito gagawin natin. Sige po, Pastor, i-raise ko po sa church. Raise mo, sige. Oh, ako din ako nag-raise sa inyo. Bakit? Ako na lang bigay doon. You see? When I say, nagbigay ako, it's big amount of money. Ang kailangan niya, 500,000, bibigay 5 piso. Are you with me? Ito, 5 piso. Look, ayos ko. Ano yung jukebox? Sabi niya, kinapalan ko na po mukha ko, Pastor. Kinain ko na lahat ng pride ko. Kanya lumalapit ako sa iyo. Ito, tanong ko sa iyo. I ask you this, ha? Bakit kinakailangan kung kailan may problema ka, doon ka magpapakumbaba? Pwede namang wala ka pang problema, magpakumbaba na tayo, right? Kasi isang araw hihingi ka ng tulong, isang araw maghingi ka ng prayer, isang araw lalapit ka, ba't magyayabang pa tayo? Mangangailangan tayo ng tulong, yes or yes? Ba't mga away? Bakit mambubuli? Bakit? You know what I'm saying? Picture yourself that one day you're gonna ask help. Picture yourself that one day hingi ka ng tulong. Anong gagawin mo kung nang-angas ka? Kung nang-away ka? Okay?
Kanya yung mga tinawagan ko iba, kilala ko yun eh. Tulungan na lang natin kahit ano lang ibigay mo. Ano ba gusto mo? Sabi ko, ikaw yung dinadalaw sa ospital, ikaw yung dumadalaw. Dumadalaw. Ano gusto mo? Ikaw yung nagbibigay, ikaw nanghihingi. Nagbibigay. O, di simulan natin. Gusto mo ipag-pray kita? Nasa ospital ka? Hindi, okay na. Sabi ko sa isa, kita mo ang ginawa mo. Hindi ka naging faithful. Hindi ka naging matapat. Kasama ka sa ministry, hindi ka naging faithful, umalis ka, sisimba ka kung kailan mo gusto, ngayon may nangyari sa family mo, kanino ka nahingi ng tulong? Are you following me? Right? Picture yourself that one day you're gonna need help. So bago dumating yan, maging proactive na tayo. Are you following me? Lord, ayaw ko na dumating yung oras na pag ako na may problema, people will shy away from me. Bakit? Isang araw, hindi laging malakas ka. Tama, Bet? Oh. Isang araw, hindi laging malusog ka. Tama? Isang araw, hindi laging ayos ang relationship niya sa family, right? Isang araw, hindi maayos yung finances mo. Bakit kinakailangan hindi natin simulan ngayon na maging maayos, magpakumbaba, makipagkaisa? Bakit? Para yung biyaya ninyo sapat. Am I right? Kung kailan may problema, di na po ako iinom. Wala ka ng liver. Hindi na po ako magbibisyo. Yung lungs mo sunog na ng magbabago na po ako. Hinahabol ka na ng mga pinagkautangan mo. Okay? It might be too late. Kanya ito yan, guys. Kung may nagtitiwala sa'yo, samantalahin mo na. Ang isa sa nagtitiwala sa'yo, Panginoon. Bawat gising is a blessing. Am I right? So magtiwala na. Maging malakas na tayo. Magpalakas na. Ways on how to cling to Jesus through tough times. Unang-una, ito gawin natin, ha? Tatandaan mo, no matter what happened, God is still for you. No matter what happened, you are always be the object of God's love. Ikaw pa rin. Even when you don't feel it. Okay? So how to cling to Christ during tough times? Number one, lean on Christ for stability. Mabuhay tayo. Okay? Mauuga tayo. Whether we like it or not, malulusaw tayo, kakainin tayo, uugain tayo ng maraming mga bagay. Okay? So anong kailangan natin gawin? Anong sabi ng Psalm 34 verse 18? Okay? Ang Panginoon ay malapit sa kanila na durog at duwasak ang puso. Bagbag ang puso at kanyang iniligtas yung mga puso na mayroong pagkakumbaba, mayroong pagsisisi, may contrite heart. Ito sinasabi ko sa inyo, kung halimbawa may puot ka, may galit ka, are you following me? Hindi ka humble, hindi ka contrite, paano kang tutulungan ng Diyos? Sinit na ni pastor itong damit ka. Sinitin ni pastor yung anak ko. Pinulpito ako ni pastor. Sasabihin ni Victor, nagkasakit ako, hindi man lang ako dinalaw. Wala man lang nag-pray sa akin. Tapos nung Lunes, pinag-drive pa ako. Alam naman, ka-o-opera ko lang. Tapos yung isa, nasa Hong Kong, Singapore, nagpapasarap. Yung isa naman, nasa Antipolo. Kasi may dumating na kamag-anak. Ako may sakit bagong opera. Pinauwi kami ni Pastor Amante, mag-aalauna na. Yung balinyahan mo, Victor? Nasabi mo ba yan? Oo, maniwala ako. Now, kidding aside, sabi ng Diyos, ha? Ang Diyos ay malapit. Ang Diyos ay nagliligtas doon sa mga taong may pagsisisi ang diwa. Contrite heart. Are you with me? Hindi tayo pwedeng tulungan ng Diyos at kakapit tayo ng mayabang. No, 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 no.
You see? That's why I would always tell God, Lord, is there anything that is not right? Meron ko bang tropa, barkada, kaibigan, na malakas ang loob mo, sasabihin mo sa kanya, are there areas in my life that I need to change? Are the way I approach my life and my finances, okay ba to? May tinatanungan ka ba? I would like to be honest with you, life is filled with unexpected circumstances. Gugulating ka niyan, okay? Hindi ko kailangan ganito. Asahan mo na yan. Unexpected. Mawawalan ka ng trabaho, kakapusin ka, may magkakasakit, mayroong di magiging faithful. Lahat yan, asahan mo na. Okay? And I would like to say, ito mga pinagdadaan natin will make you fall flat on your back. Parang atihaya ka na ganyan, Lord. Susuko na ba ako? And they will make you feel na parang kumubkob na, bumagsak na yung yero, yung bubong, yung bisagra, yung mga hamba sa ulo mo at nadurog ka. Anong gagawin mo when your world collapses? Anong gagawin mo kung halimbawa sinabi sa'yo, you're fired? You see? Oh, nakita niyo isang member natin, di ba? Si Ronald, di ba? Natulfo, pinag-usapan. While he was still in duty. While he was still in service, right? Oh, anong ginawa niya? Sabi ko, huwag kang pumalag, magpakumbaba ka. Tignan mo yung mga mali sa'yo. Okay? Silipin mo. Humble yourself before God. Huwag kang sasagot. Okay? Pero mo tulpo, 20 million views. Oh, ito lang gawin mo. Oh. Wala tayong solusyon dyan. Okay? Hindi natin kayang labanan yan. Pero meron tayong Diyos. Ano nangyari? Dismiss ang kaso. Talo siya. Hindi napigilan yung promotion. Naging major. O sabi ko, nanalo yung kamote. Okay? Mag-early retirement ka na. Baka parehirasan ka niyan. Okay? Early retirement siya. He thought it was over. Kagabi, kahapon, kausap ko siya. Kamusta? Pastor, pumirma na po ako ng kontrata. May kumuha sa kanyang isang kumpanya. Consultant. 48 hours a week ang kanyang reporting. From Monday to Saturday. Walang pasok pagkalinggo. Walang pasok kapag holiday. Okay? Walang pasok. Ang kanyang sweldo, 100,000. Insured siya ng 1 million. Sabi niya kahapon, nagpost siya, salamat po, sabi ko, mag-humble down ka. Huwag kang magyayabang. Huwag kang magmamalaki. Pera lang yan. Do you understand me? Pwedeng mawala yan. Are you following me? You have a new lease in life. Mag-aki ka ng kaluluwa. Okay? Mag-soul winning. Do you understand me? Do you understand what I'm doing? The more na magkakaroon ako ng mabigat na problema, the more nagsosoul winning ako, the more nagpipray ako, the more na ilalapit ko. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, the Lord is nigh. Malapit ang Diyos sa nagpapakumbaba. So kung ikaw ay hindi magpapakumbaba, magyayabang ka, hindi ko kailangan ng prayer, hindi ko kailangan si pastor, hindi ko kailangan ng preaching. Saan tayo dadamputin? Mga kapatid, isang snap lang ng figure, walang trabaho, walang negosyo. Are you following me? Si Katjel nga, iniwanan eh. 11 years. Am I right? Pero bago yun, si Liz Quinn muna. Bago yun, si Guyan Pip muna. Bago yun, si Sharon at saka si Gabi. Are you following me? Bago yun, marami pa. Kanya ang paso natin, cling, kumapit. Okay? Naalala mo one time, dumarating ka sa punto ng buhay mo, who cares about me? May nagmamalasakit ba? May nagpe-pray ba? Ito, in-update ko na lahat. Yung prayer diary ko, ibibigay ko kay Alex. Okay? Kasi magpiprint na naman si Alex ng bagong prayer diary ko for 2024. Okay? Updated na yung achievers, updated na yung light bearers, kingsmen na lang ang wala. Okay? Iniintay ko yung kingsmen dahil sabi ko, hindi ko alam kung yung nandito, active pa or wala. Okay? I need an updated one. Kasi binago na natin ng district. Tama? Nag-left the group na ako sa Ephesians, sa Thessalonians, Corinthians. No, naglagay na tayo ng 13. Tama? O, may Calax, may Embo, mayroong Marikaban EDSA, bla 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 bla. So, bago na lahat.
ito lang yan ha, pag may bagong kayong idinadagdag, inform me so that I can put their name on my prayer diary so that I could pray for you every day. I spent more than 1 hour. Okay? Kahapon pauwi kami. Sabi ni Moreng, Pastor, ang biyahe natin from Pangasinan up to here sa Pasay is 6 hours. 1:00 ang uwi namin. Sige lang, tingnan natin. Sabi ko, 1:00 nung gagawin ko doon. So while I was traveling, I was praying for you. Pastor, ito na. Napaaga. 11:40, babalik na tayo. Andito na tayo. Di sige. You know what I'm saying? Anong oras kami umalis kahapon? 5:00. Bakit? Kasi kailangan ako 9:00 nandoon eh. You see? Walang pahinga yun. Walang palitan. Toothbrush lang. You see? But going back, I was praying for you. I was mentioning your name. I was telling God, Lord, will you please help this person? Will you please help this person? Will you please bless this business? Will you please help this family? Lord, they are having some struggle. They are having some tough times. Every day I'm praying for you. God cares for you. Okay? Pinagpipray kita. Bawat distrito, bawat grupo. Ang pinagpipray ko pa rin sa Kingsman, yung dating grupo. Ando pa si Kuya Rick. Pinagpipray ko, please, pagpalain po si Kuya Rick. Nasa langit na eh. Kaya kailangan ko na update. Okay? Tinapos na achievers, tinapos na lahat. Pero meron ako nakita, may dinagdag sa mga district. Kasi bakit? Pinagpipray ko kayo. Si Nanay Kitilen. Did I say it right? Kitilen? Di ba? Tingnan mo, pangalan pa lang niya, malupit na. Pag nakaawin to, kikitilin kita. Di ba? Pero dahil safe siya, hindi siya mangkikitilin. Magsosoul winning yan. You see? Who cares about me? Naalala ba nung bago pagkatapos mamatay ni Kristo? Okay? The disciples met together. Nilak nila yung pintuan kasi natatakot sila. Kasi si Kristo patay na. Okay? The disciples felt alone. The disciples were so afraid. They were afraid and expecting the worst. Okay? But something happened that changed everything. Anong sabi ng John chapter 20 verse 19? Tingnan mo ha. At nung gabing ring yun, okay? Nung gabi, nung unang araw, what is the first day of the week? Come on, help me. What's the first day of the week? Sunday. Gabi. Ibig sabihin, may simba ng umaga, may simba ng gabi. Are you following me? Nang ang pintuan ay sarado, ang mga disipulo'y nagtitipon dahil sa may takot sa Hudyo. Okay? Si Kristo'y nasa kalagitnaan nila. At sinabi, mga walang iya kayo, hinuli ko, nagtakbuhan kayo. Hindi man lang kayo dumamay sa akin. Yung ba? Hindi. Ano sinabi niya? Peter, pambila ka, tinaswa mo ako 3 beses, kaltukan kita eh. Yung ba sinabi? Hindi. Hindi sinabing nasaan kayo nung pinako ako. Si John the Beloved na bumalik. Hindi. Hindi na nung bat. Do you understand me? Alisin mo sa mindset mo ng Diyos pagka nagkamali kami pamatpat na. No. He loves to say you. He say, hey, come unto me all you that are heaven and are heavy laden. Pumunta ka lang sa akin. Bibigyan kita ng kapahingahan. Walang kapahingahan palayo sa Diyos. Am I right? Palpak ang mga disipulo. Nang iwan. Hindi naging matapat. Ano sabi ni Kristo? Peace be unto you. That's the kind of Jesus I'm serving. That's the kind of God that I have. That's why I'm saying. Kahit kanino, bakit kay Kristo? Sabi niya, peace be unto you. Tapos tayo mabubuli. Tayo magpaparinig sa Facebook. Tayo gagawa ng hindi tama. Mali. The Lord is nigh unto them that are contrite spirit. You see? Peace be unto you. Ano sabi ng verse 20? At nung sinabi niyan, pinakita niyo kay mga kamay. Kasi nagdududa pa, sino to? The disciples glad when they saw the Lord. Listen. In the time that you will be afraid, in the time that you will be succumbing to fear, nakakaroon ka ng paranoia, nakakaroon ka ng bigatan, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Stay and cling to God.
wala kang pupuntahan. Hindi yung mali ka na mayabang ka pa. Ayun me? Pinakita ko sa inyo. Mali ako. Wala akong pwedeng maging baon kung di humility. Ano pwede ko ibang nakagawa ko ng mali? Palpak ako. Magmamalaki pa ako? No way. Mga away pa ako? No way. Hindi pa ako magko-cooperate? No way. Hindi pa ako magsosolve winning? No way. Tingnan mo sabi ng Psalm 51. Okay? Psalm 51. I want you to see. Ito ang kasaysayan ni David. Nung siya'y magkamali, nung siya'y magkasala, nung siya'y pumalpak, nung siya'y bumaligtad, nung siya'y magkaroon ng maling karanasan, nung siya'y umalagwa. Ano sabi niya? Okay? Sa 51. Okay? Sabi niya sa verse number 10. Create in me a clean heart, O God. Baguhin mo espiritu ko. Verse number 11. Okay? Ano sabi? Huwag mo akong itaboy. Mali na ako, alis pa ako sa presensya ng Diyos. Listen to this, ha? Mali ka na, huwag ka nang umalis. Are you following me? Huwag ka nang umalis. Tingnan mo, ha? Bago natin balikan yan, Genesis 4:16. Tingnan mo, ha? Genesis 4:16. Tingnan mo, ha? Ito, si Cain. Ano ginawa na Cain? Nainggit kay Abel. Anong ginawa niya kay Abel? Binugbog niya, pinatay niya. Tama? Anong ginawa ni Cain? Imbes na magpakumbaba, anong ginawa? Si Cain ay umalis sa presensya ng Diyos at nanahan sa land of Nod, dun sa hilaga, sa silangan ng Eden. Mali na, umalis pa. Mali na, nagwalang yapa. Mali na, in-isolate pa sarili. Are you with me? Mali. Balikan natin yung Psalm 51. Okay? Anong sabi ng verse number 11? Okay? Create in me a clean heart. Huwag mo nga alisin ang Holy Spirit sa akin. Verse number 12. Ano sabi niya? Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan. What does it mean? Kung everything else failed, alalahanin mo nung maligtas ka Kian. Alalahanin mo nung maligtas ka Delia. Alalahanin mo nung maligtas ka Mayan. Alalahanin mo nung maligtas ka MJ. Are you with me? Alalahanin mo. At itaas mo ko. Ano sabi ng verse number 13? Magso-soul winning ako. I will teach its transgressors thy ways, and sinners shall be converted in thee. Isa sa palatandaan na nagpapakumbaba ka, isa sa palatandaan na ikaw ay nagsisi, nagiging soul winner ka. Hindi yung ikaw na mali, ikaw na yung nagpumalpak, ikaw na yung naggawa ng mali, o lumayo ka pa, wala ka pang inakay. You see? Nakita ni Moreng ni Dante yung aking bunga. Okay? 1986, isa sa mga bunga ko nung college disco. Pagkatapos niya, okay? Ipapadala ko sa inyo yung video at saka yung ha? Tanggapin nyo sa airdrop. Okay? And I want you to see what he says. Okay? Ngayon meron na siyang mga anak. Meron siyang anak. May pamilya na siya. Yung bang airdrop sa MacBook bukas? Buksan yung airdrop sa MacBook. I'm sending a video and a picture of the person I won when I was in college. Now he's a pastor. His brother is a pastor. The whole family is there. Okay? Ano sabi ni David? Mali po ako. Huwag mo na ako itaboy. Mag-i-stay ako sa iyo. Mali po ako. Mag-aakay ako ng kaluluwa. Hindi ka nag-aakay ng kaluluwa kasi soul winner ka. Nag-aakay ka kasi naramdaman mo na hinanap ka ng Diyos. Naramdaman mo yung kahabagan ng Diyos. Okay? Jesus came and stood among them. And you know what Jesus said? Peace be unto you. Tamo ha, yung disipulo, tinabla si Kristo. Wala nung dinala, inulit si Kristo. Wala nung pinako. Si John the Beloved ang bumalik, pero nag-stay pa rin sila sa church. Alam na, palpak sila eh. Alam na, mali sila eh. Okay? Then he showed his hand. Ano sabi? The disciples were glad when they saw the Lord. What is the difference? The presence of Christ
turn their panic into a party. The presence of Christ turn their fear into a good cheer. Nakita mo, pag may takot ka, mag-stay ka lang sa Diyos. You know why? God will change the narrative. Ang binabago ng Diyos, hindi sitwasyon mo, ikaw. Pag hindi ka kaya marunong magpaturo, anong gagawin sa Diyos sa iyo? Okay? Matigas ang ulo mo eh. Ibababa ka niya. He will resist you. He will not lift you. He will not uphold you. He will not exalt you in due time. Hindi ka niya itataas. Kahit itaas mo sarili mo, ibababa ka ng Diyos. Biri mo, ang Diyos ang kalaban mo. Am I right? Pero pag nagpakumaba ka, it is God that will bring you up. Okay? Oh, tignan nyo itong video na to. Okay? Sabi niya, dahil sa kanya, naligtas ako, pati family ko, kapatid ko. Kanya yung kapatid ko, pastor, apo niya na yan. Pakita niyo yung picture nila mag-anak. Mga anak niya to, okay? Isipin mo. Ganyan na ako katanda. Yung mga batang yan, mga college graduates na. Are you following me? Tuwan-tuwa si Pastor Ferdy Tagibulos. Then sabi ni Pastor Cosare, naalala si Pastor Cosare, yung maliit, na pumupunta sa atin, na bumibiyahe from Mindanao, na nakakotse. Sabi niya, Pastor, I would like to say to you that Pastor Ferdy Tagibulos was the one who preached. That's why I came forward to surrender my life. Ikaw pala nagdala sa kanya. Do you understand what I feel? You know what I'm saying? I am just a beggar who found a bread and telling other beggar where to find bread. Yun ang soul winning. Ipagamit natin yung bahay natin, yung resources, mag-akay tayo ng kalo. Kasi you never know. Imagine, nasa lupa pa lang nung sinabi sa akin, nung makita niya ako, si Pastor Sauco po ang nagdala sa akin. Nadala ko po family ko. Nadala ko yung mga kapatid ko. Ngayon po, pastor na siya. Dalawa na kaming pastor. Imagine! Habang nagpe-preach ako sa kaintahan, nakikita ko yung bunga ko, and I was so thankful. Hindi yung mali ka na, hindi ka pa nag-akay ng kaluluwa. Am I right? The presence of Christ will turn your panic into a party. During every moment of your life, from the very best to the very worst, God is with you. Sasamahan ka ng Diyos. He cares for you. I would like to be honest with you. You don't need to walk in your tough times alone kasi kasama mo, Panginoon. In fact, He is more closer than in your pain. Okay? Are you hurting today? Nasasaktan ka ba? Do you feel isolated? Are you afraid that no one does care about you? You can rest in the truth today knowing that God cares. Mahal ka ng Diyos. Okay? He has never left you. He is with you now. He's been with you all along. You're not alone. Okay? The presence of Christ bring gladness. Kanya pag nagpe-pray ka, dapat nasa presensya. Hindi may problema ka na nakasimangot ka pa. Lord, salamat po sa presensya mo. Okay? Way to cling up to Christ during tough times. Lean on Christ for stability. Number 2, listen to Christ for supervision and direction. What does it mean? May pinagdadaanan ka na, hayaan mong hindi emosyon na magdikta. Hindi barkada, hindi tropa. Hindi sirkumstansya. Panginoon. Okay? Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 16? At kanya nga hindi kami napapagod, bagamat ang aming katawan ay napapanaw.
Ngunit ang aming pangloob na pagkatao ay nababago araw-araw. Verse 17, sapagkat yung aming kapigatian ay magaang lamang at ito'y pansamandali at kumikilos at gumagawa para magkaroon kami ng mas maganda at maluwalhating walang hanggan. What does it mean? Yung problema mo, hindi ka dudurugin, hindi ka wawasakin, patatatagin ka. Anything that will not make you dead will make you stronger. I told you last Sunday, tama? Things are not getting easier. Situations are not getting easier. You're just getting stronger. Yung dating natitisod ka, nakayanan mo, lumakas ka. Hindi naman binago yung nambubuli sa iyo eh. Hindi naman binago yung asawa mo eh. Hindi naman binago yung sitwasyon mo eh. Yung pa rin ang problema mo eh. Ba't nakakayanan mo? Lumalakas ka. Tumitibay ka. Kumakapit ka. Are you following me? Our light affliction, which is but for a moment. Ang dami mo na pinagdaanan ngayon ka pa bibigay. Am I right? Oh. Ayan si Sister Ruth, yung asawa ni Pastor Langbayan. She saw her dad died when they were young. Am I right? How old were you when your father died? 9, 8 years old. Walang ginawang mali ang tatay niya. Galing sila sa isang camp, tapos dumaan sa may dagat, naligo, at pagligo nila, tinangay ng alon, patay. And it took them so many days para makita yung katawan. Okay? Mag-isang binuno ni Ma'am Norma. Yung kanya mga anak, magbabiyahe ng malayo. Okay? Para isusuan yung mga anak niya. But look at Ruth right now. Pastor's wife, teacher by profession. Ito si Ma'am Roma, namatay din ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa just recently, right? Oh, pwedeng magtampo to, Lord. 1964 pa kami nagsaserve sa Panginoon. Wala pa itong mga to. Ba't kinuha mo asawa ko, si Pastor Josue? But look at them. They're still serving God. Parang ikaw pa namatay yan eh. Am I right? Pwedeng sabihin ni Justin, sino maghahatid sa akin sa altar? Teka, maghahatid ba? Meron ba? Kulit mo rin eh. May pinagdadaanan sila pero ba't nagpapatuloy? Am I right? Bakit? Hindi binago sitwasyon. Hindi binago mga tao. Lumakas ka lang. Tumibay ka. Dati natataranta ka pag wala ka 10 piso. Ngayon 100 na wala ka. Cool ka lang. Bakit? Lumakas ka eh. Dati nagdadabog ka, tama? Pag wala nang maisaing, ngayon 2 araw ka nang di kumakain, cool ka lang. Bakit? Lumakas ka na. Dati konting parnig lang, nagdadabog na. Ano, gusto mo tatarin kita? Ha? Kitilin? Kitilin? Di ba? Buti lang yung kitilin niya, Q. Di ba? Kitilin. Hindi yung K-I-L-I-T-N. You know what I'm saying? Bakit ka nagpapatuloy? Lumakas ka na. Kantsaw lang katapat mo? Ha? Iniwang, ano sabi ko sa inyo? Pinangalan ko kay Jap yung nang busted sa akin. Jose Angelo Paulo. Jose lolo ko, Angelo galing kay Angela. Paulo galing kay Paula na bumasted sa akin. Pinangalan ko, bakit? Para ipaalala ko may nang busted sa akin. Para pag nagkita kami ulit, okay? Paparamdam ko sa kanila, ako yung sinayang mo, boy. Ako yung sinayang, ako yung tinapon mo, ako yung pinagpalit mo, okay? Hindi ko na makita pictures nila kasi ang aming chat group is about 85. Yung batch 85, ando doon kami. Batch ano sila 83. You see? Kasi nililigawan ko matanda sa akin. Bakit? May tita ka na, may nanay ka na, may lola ka pa, may jowa ka pa. Ayoko nung kasi nila ko bata. Naku, sabi, sakit sa ulo yan. Oh. Ellen is 2 years older than me. Okay? I'm just okay with that. Iniwan ako nun. Okay? Oh, tanong. Si Catherine Bernardo nga, ang ganda-ganda, iniwan. Kaya pinagpalit? Kay Andrea Brillante. Sabi nila. Tapos ito pa nangyari. Chismis pa. Di ba? Nag-text muna si Andrea kay Catherine, pwede ba mag-usap tayo? Meron ako pagtatapat sa iyo. Kinuwento niya ngayon, nag-usap sila. Ay, tamote, Christy Fermin ang dating.
Di ba? Yung galing nila at ganda, mayroon pang ganun. Are you following me? Tayo pa kaya? Di ba? So, kailangan maging malakas tayo. May pagsubok. Okay? Kanya mo nakakayanan kasi lumalakas ka. Tumitibay ka. When life becomes really hard, most people eventually ask, why is this happening to me? Bakit ganyan, Lord? Faithful naman ako. Ba't hindi yan? Ba't hindi? Nagturo ka pa? Wag na. Okay? That's a wrong question to ask when things are getting dark. Instead of asking why it's happening, try asking, Lord, what is your purpose in this? May pinagdadaanan akong tanong ko, Lord, what's the purpose? Okay? Anong tinuturo mo sa akin? Anong dapat kong matutunan dito? Anong attitude ang dapat meron ako sa taong ito? Anong attitude ang dapat kong ikapit? You see? What's the purpose? Why did God allow it? Naalala mo, sinabi ko sa inyo sa 2 Samuel 16? Tingnan mo. 2 Samuel 16. Ito si King David. Siya'y binubuli. Siya'y binubuli, ha? Anong sabi ng 2 Samuel 16? Siya'y inaaway. Okay? Sabi rito sa verse number 6. Verse number 5. At nung si King David ay tumating, okay, sa Bahirum, meron isang lalaki kasama kamag-anak ni Saul. Ang pangalan ay Shimei, anak ni Gera. Tamo, kanya palaway, Gera. Pumunta siya at minumura siya habang lumalapit. Verse number 6. Anong sabi rito? At binato niya si David at ang mga tauhan ni David at ang mga taong kasama on the right and the left. Verse number 7. Anong sabi? Okay? Sabi ni Shimei, sumpain ka. Ikaw ay walang niya. Ikaw ay anak ni Belial. Ikaw ay wala ka na. Malas ka. Verse number 8. Binalik na ng Diyos iyo, tinanggal ka na sa pagiging hari. Kasi ikaw ay walang niya, salbahe ka. Verse number 9. Ano sinabi? Sabi ni Abisha, papatayin ko tong aso na to. Payagan mo lang ako, mahal na rin. Tatagpasin ko ulo niyan. Ano sabi ni David, verse number 10? Pakialam ko sa iyo. Ano sabi niya? Hayaan mong murahin niya ako. Sapagkat sabi ng Diyos, murahin mo si David. Ano sasabihin natin? May mga pagkataon na pinapahintulot ng Diyos. Are you following me? Murahin mo ako! Verse number 11, anong sabi? Sabi ni David kay Abishai, kung yung anak ko, si Absalom, tinabla ko, ito pa kaya? Let him curse me. Nakita mo? Hayaan mong murahin niya ako. Bakit? For the Lord hath bidden him. Inutusan siya ng Diyos. Ano sabi ng verse 12? Ano sabi? Para makita ng Diyos kung anong attitude ko. Pag may problema bang nangyari sa iyo, anong attitude mo? Mga-away ka? Aalis ka? Tatalikod ka? O magpapakumbaba ka? O kagaya ka ng iba, can I ask for a prayer request? Can you help me with my problems right now? Hindi ba pagka nagkakaroon ka ng problema, nagiging humble ka? You asked help? You asked for prayers? Sabi ni David, that the Lord might look on my affliction and that the Lord required me good for this cursing day. Gagamitin niya yung pangit na sitwasyon kasi nag-stay ka, kasi tumatag ka, kasi hindi ka ng away. Are you following me? You don't put fire with fire. Hindi yung mali ka na, ng away ka pa. Am I right? I have more reasons to be angry. Okay, unang-una, I'm wrong. Ang sakit ng palo ng Diyos. Tapos may mambubuli pa. Mga away ako? Mali. Mali na ako mga away pa. I'm gonna stay with God. I'm gonna be humble before God. I want God to look in my affliction that He will turn my cursing into feasting. That's what I would like to do. Ang gusto ko, kahabagan ako ng Diyos eh.
Meron na akong problema. God will resist me. Come on. Tanga yarn. Am I right? May pinagdadaanan na tapos mga away pa. Mali. What's the purpose? Lord, what are you teaching me? Ano sabi ng 1 Peter 1:6? Okay? Na ito ang totoong ikagagalak mo. Bagamat, ngayon, sa sandaling panahon, may kabigatan. Kasi maraming tukso, maraming pagsubok. Okay? Verse number 7. Na ang inyong pagsubok sa pananampalataya ay higit na mas mahalaga sa ginto na natutunaw na sisira na sa bagamat sinusubok ng apoy ay natatagpo ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian sa pagbabalik ni Kristo. What does it mean? Inaalis ng Diyos yung lahat ng gross at mga mali sa atin. Kanya may problema. Kasi pag may problema, nagiging prayerful ka. Pag may problema, natututo ka magpakumba. Pag may problema, humingi ka ng tawad. That's why the Lord sometimes allowed it so that we will be humble. Si Cain, anong ginawa? He went out from the presence of God. Mali na, umalis pa. Ano nangyari? He became a vagabond. David messed up. Pumatay. Si Cain, ang pinatay lang niya. Kapatid niya. Si David, ang pinatay niya. Si Bathsheba, si Uriah, tsaka si Bathsheba. Tapos, nagsinungaling pa. But si David, tinulungan. Bakit? Nag-humble. Hindi umalis. Am I right? Hindi umalis. You know what God is saying? You're temporarily harassed by all kinds of problems and trials. There is no accident. It happens to prove your faith. It happens to make your faith stronger. Kasi it's more valuable than gold. Are you following me? I was talking to a person, sabi ko sa kanya, if I hear my way, may alisin ako eh. Kanya lang pag inalis ko to, what's my point? I'm gonna face it. Kahit nahihirapan ako. You see? Tatandaan nyo, nothing comes to your life and my life accidentally. God does not cause evil. Hindi siyang may likha ng mali. Hindi siya may likha ng masama. When you stay with God, when you humble yourself before God, God can bring good from every single thing kahit na masama. Ano nangyari kay David? Iningatan na niyo si David, si Shimei, namatay. Okay? Because the Lord said, touch not my anointed. Mali si David, ha? Sabi ni David kay Solomon, huwag mong kalilimutan yung ginawa ni Shimei, ha? Sabi ni Solomon kay Shimei, makakalabas ka rito sa baribay, pero pag lumagpas ka ng bangkal, tatamaan ka. Eh may nakawalang baka. Baka, tupa. Okay, basta, hinabol niya, pumunta doon sa kabila, sa bangkal. Sabi ni Solomon, patay ka. Sinabi ko siya kung lalabas eh. Hindi inaway ni David si Shimei. Hindi siya gumanti. Hinayaan niya kasi gusto niya makita, how far can I go? Listen, trials reveal your character. Trials reveal your maturity. Trials reveal your security. Trials reveal your value. Trials reveal your faith. Okay? Are you matured? Are you getting okay, character-wise? How's your faith? Am I right? Kanya may pagsubok. Oh, ikaw Ayesa, ikaw Leah, ikaw Rain, ikaw Ariana, ikaw Ajoy, Tatiana, Kian. Oh, ikaw sasama na rin kita, Camille. Mga AC ka, Johan, Swain. Oh, ikaw si KD, ikaw Steve. Bakit kayo kumukuha ng mga faces? Ano yung self-test? Test. Isip ka pa. Ano yung check-up? Para ma-check mo.
If you're up, ano yung pace test? Test! Bakit? Pag hindi mo napasayan, anong gagawin? Repeat, pace. Are you with me? Uulitin mo yan. The same way, pag hindi ka na to, ikaw rin pala, Raven, andito ka pala. Oh. Sino ba GTBA dito? Oh. Richelle, si Ma'am Raimel. Oh. Oh, si Johan. Oh. Si Joshua. Sino pa? Si Idoy. Oh, si James, naging GTBA yan, di ba? Dati? Nag-GTBA ka, di ba? Oh. Hindi ba pagka meron kayong check-up, pag may mali, anong gagawin mo? You will learn from it, right? Pagka nagkaroon ka ng self-test, anong gagawin mo? Gagalingan mo. Pag bumagsak ka sa pace test, uulitin mo. Bakit? Hindi ka natuto eh. Ang tanong, in life, the same thing. Pag hindi mo inayos yan, ibabalik hanggat hindi ka natututo. The Lord is watching your attitude. That's why trials reveal your character. Trials reveal your maturity. Trials reveal your security. Trials reveal your values. What do I value when I was down and out? I value the church. Okay? Oh, you know the story. They don't want to pay for this. We paid for that. I was sitting there. Anong sabi? Oh, pambira, ako, dami-dami kong bracelet, hindi ko sinusot. Pero ginawa ko. Ako, yung ba dyan, patatuto, ginawa ko. Anim, bakit? 3 lang sinabi mo, hindi ako yon. Inalis ko ba to? No! Nagpa-apekto ako? No way. Bakit? Maaway pa ako, mali na ako. Am I right? So, mababa loob ko dahil wala akong hipon? Hindi. Baka naman. You see? No, kidding aside, your trials will reveal, are you matured? Can you be trusted? Are you secured? In my darkest moment, naglalagay ako ng palatandaan kung paano tinutulungan ako Diyos. In fact, sabi ko, Lord, tinulungan mo nga ako dito nabayaran ko. Lord, pag nakikita ko yung piano, imagine Lord nahulugan ko itong piano 100,000 a month. Okay? I don't know how to play a piano. I don't know how to sing. Kanya tumutulo lang ako kasi pag kumanta ako, baka si Mama Marisa, kantsawan ako, wala sa tono. Sabihin, taas mo, baka ganunin ako Oh, naman yan. Di ba? Pero sabi ko, Lord, am I rich? No. But why is it that I have that? Trials. Tanong ko sa iyo. Right now, you are having a trial. Will you fulfill your commitment to God? Will you be more close to God? Will you be more humble? Okay? One of the major figures in the Bible is Apostle Paul. He devoted his life preaching the Word of God, serving God. But in any ways, yung buhay ni Paul was worse than you can imagine. Binato na shipwreck, ginulpe, left dead, in prison, whipped, robbed. He went thirsty and hungry. But he was never bitter. Instead of him asking, why me, Lord? He looked for Christ, and he looked to Christ for direction, and he listened, and he trusted God's purpose. Anong ginawa ni Paul? He learned to trust God in his problem, even when we don't understand. Okay? Kahit hindi mo naintindihan, magtiwala ka. Oh, tanong ko sa iyo, ba't ang sarap ng pagkakaupo mo dyan sa silya na yan? Nagtitiwala kang di ba paragsak, tama? Sarap ng pagkakaupo mo di ba? Bakit? Kung yan silyang yan pinagtiwalaan mo, andos pa kaya? Right? Andos pa ba? Marami ka nang binagdaanan, marami ka nang, you see? Rene and Lisa are celebrating 29th year, right? 29 years of being married. Meaning si Camille is 27, turning 28. 28 na. You see? Faye is 22. Elise is 62. 32 lang, tapos 62 na. You see?
Tanong ko, is life good? Without God, no. With God, yes. Okay? Marami kang pagdadaanan. Kanya sabi ni Paul, sa 2 Corinthians chapters 4:16 and 17, kanya nga, pwede na kaming mapagod. Pero hindi kami napagod. Hindi kami nanghina. Bagamat may mga pagkataon yung aming panlabas na pagkatao ay nauubos kasi ginulpe ko, pinugdugo ko, tinapon ako, lay dead. Pero yung aking spiritual na kalagayan, nakakapit ito. Kanya ako'y nare-renew, pinalalakas araw-araw. Sapagkat sabi ng verse 17, yung aking kapagitaan ay gumagaang kasi ito'y panandalian lamang at tinutulungan ako na maging malakas, matibay, matatag. You know what he said? For this reason, we never collapse. These little troubles, okay, are winning for me a permanent, glorious, solid reward. Because of pain. When Jesus died on the cross, sabi ng mga disipulo, it's a senseless tragedy. Wala na, uwian na. They thought God made a mistake. But what they could not see was that God was still on the throne, carrying a bigger purpose. Ano sabi ng John 20:21? At sinabi ni Kristo sa kanila ulit, peace be unto you. Kung paano ako sinugo ng Diyos, isinusugo ko kayo. Now listen. For a moment, they could see no reason for their pain. But here is Jesus telling them that God was giving them new assignment. Part of their God purpose, what is that? Dahil buhay ako, mula sa mga patay, mag-soul winning kayo. Mag-alaga kayo ng kaluluwa. Magbunga kayo. Listen to this. God's purpose is bigger than your problems. Huwag yung may problema ka na, umalis ka pa. Huwag yung may problema ka na, hindi ka pa nag-akay ng kaluluwa. May problema ka na, umalis ka pa. Mali. God's purpose is bigger than my problem. Can you say that? Personalize it. Okay? God's purpose for my life. Come on, say it. Is greater than my problems. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, God's purpose for your life is greater than your problems. Oh, sabihin mo sa kanya, ba't hihinto ka? Am I right? Ba't magiging mapait ka? Am I right? Trust Him. He can turn your crucifixion into resurrection. You know what God can do? He specializes in hopeless situation. Ano man ang hopeless situation mo, pwede tayong tulungan ng Diyos. Bakit? He never changed. I ask you, as we face 2024, are there any hopeless situations that you're facing? Kaya ng Diyos yan. Magpatuloy lang tayo. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat, tulungan mo kami, pagpalain, pangunahan, basbasan, ingatan, turuan, patatagin, ipakita sa amin, Panginoon, na wala kaming pwedeng puntahan kung hindi ang kalooban mo. Wala kaming pwedeng lapitan kung hindi ikaw. Kayo po nawa, Panginoon, ang siyang mahabag at manguna. Inyo po kaming bigyan ng kahabagan at kawan. Inyo po kaming turuan na magpakumbaba, magpasakop. Lord, we need you. We need you. We help each ourselves by staying in your will. Samahan mo po kami. Wala kaming pwedeng kanlungan at puntahan kung hindi sa inyo. Hindi po umiigi ang sitwasyon, bagkus sumasama. Kanya namin naharap kasi pinalalakas mo kami. Pinatitibay mo kami. Kanya, Lord, tulungan mo po kaming manguyapit. Tulungan mo po kami magpakumbaba. Kayo po nawa ang siyang maluwalhati. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around, will you come to the altar and say, Lord, help me. Help me, Lord. Dito po sa altar. God bless you.